One, two, three. One, two, three. Mic test. Hi! Huwag ka magsasalita! Mamaya ka pa! Ulitin mo yun. Welcome to another episode of Less Kids. So, today yung episode namin is about cyberbullying. Pero bago kami mag-umpisa, magpapakilala muna kami. I'm Pau. I'm Lane. I'm Mariana. I'm Kim. And I'm Van. So, ayun, kilala muna kami. So, bakit need namin i-discuss yung cyberbullying? Kasi cyberbullying naman sa ano yan sa media yan nag-uumpisa. So, pag nag-games ka or sa social media, parang doon din nag-uumpisa yung cyberbullying Para mga negative comments, mga ganun. Lane, may masasabi ka ba doon sa cyberbullying? Parang ang lala lang nun. Since, parang normal na siya these days. Dahil nga, halos lahat ng tao gumagamit ng social media. Yun nga, sobrang lalanan. Hindi na kasi maiwasan yung cyberbullying lalo na kapag mahilig yung mga bata or matatanda sa online games yan. Hindi na maiwasan yan. Yun. So, ayun nga, ang i-discuss natin ngayon is about cyberbullying. Paano natin siya may iwasan at anong kailangan nating action ng kailangan nating gawin para maiwasan ito at di na maulit-ulit. So, pwede i-share namin yung yung na-experience namin about sa topic na to or kami yung gumawa ng cyberbullying. Hindi, joke lang. Tawag doon. So, sino gusto ko na mag-share? Meron na ba kayong mga na-experience? So, ayun, bilang isang manlalaro ng online games, syempre marami na tayong experience about dyan. Unang-una na ako mismo ang gumawa ng mga ganon. Pero syempre naman, nagbabago tayo character development. Ayun nga, ang mga ginagawa kasi sa cyberbully, like, i-chat ka na kung ano-ano sasabihin sa yung masasakit na salita, kung ano-anong mga, ayun nga, anong sasabihin sa'yo, kung ano-ano. Minsan, ipopost ka pa sa social media, ganon. Pero syempre, para hindi natin yung maiwasan, unang-una na, huwag tayo mang-away. Huwag tayo mang-away. Joke. Yung mga ganon kasing yung iba kasing case sa mga ganon, pwedeng kasuhan yung mga malalalang ginagawa. Basta need lang ng proof. Tapos, bakit ka napunta sa ganong situation? Ganon. Oo, ganun, pwede. Yun naman. So, ako naman, naglalaro din naman kasi ako ng online games. Doon mostly naman kasi doon din nag-uumpisa Nag-uumpisa siya pag merong nagkakaroon ng tension o kapag di mo na mapigil yung emotions mo. Based naman sa experience ko, medyo similar lang naman kay Van. Medyo similar lang. Kasi, sa pagtawa namin kanina, sorry sa ganun kung ma-open kayo. Kasi, doon lang kasi, na hindi naman namin gaano sineryoso yung na-experience namin na cyberbullying. Kasi, hindi ko naman sinasabi na mag-fight back ka, sabihin mo ng mas masama na words. Pero ikaw bahala kung gusto mo na mas maano yung feeling mo, hindi ka ma-feel bad sa feeling mo, pwede ka naman lumaban. Pero sa experience ko kasi, pag naglalaro ko ng online games, hindi ko na control yung emotions ko. May mga nasasabi na akong masamang words. Ginagawa ko lang naman yan pag yung kalaro ko or kalaban ko may sinabi sa akin hindi maganda. Bumabawi ako. Tapos, bumabawi ako. Pero, hindi din maganda yung sumosobra na yung paggamit ng masamang salita tulad ng bad words. Yung pati yung pamilya mo idadamay na din. Wag yung ganon. Pero sa experience ko kasi hindi ko siya hindi ko iniyakan, hindi ko tawag doon? Ano yung word na yun? Enjoy lang. Hindi ko siya sa sarili ko. Parang Dinamdam. na yun, ayun yung word na yun. Hindi ko siya dinamdam.
Kasi alam ko naman sa sarili ko na wala lang yung mga negative comments kasi ano yan eh, online games yan, hindi ka naman nila kilala ng personal. O, dun lang, hanggang dun lang yun sa online, dun lang yun, may boundaries yan eh. So, yun lang naman yung na-experience ko. So, kayo naman, meron ba kayong na ano? As for me naman, hindi ko pa siya na-experience, pero like growing up, nung na-expose na ako sa social media, nakikita ko yung mga tao na, yun nga, laging may hateful comments ako nakikita. Tapos, parang lagi kong naiisip, parang lagi kong natatanong sa sarili ko kung bakit nila ginagawa yun, ganun. Tapos, over time, parang na-realize ko na lang na, naging, na-normalize na kasi. So, yun lang sa akin. Ikaw, late, meron ba? Naka-experience ako once nun sa COD-M. Diyan talaga, lagi lang talaga sa online games eh. Na-experience ko siya nun one time, nung gabi. Naglalaro kami ni Kim. May isa kaming nakakampi na trash talker. Eh, yung score ko nun that time, nasa bot frag ako as in. Dos lang, tas sila nasa na, 7. Eh di, nag-chat siya dun sa chatbox na, ganun, ang mo, huwag ka na maglaro, Oh, ganun. alam niyo na yun guys, yung mga Pero ganun hindi words. ko naman siya dinamdam. Oo. Kasi online games nga lang, di nila tayo kilala. Oo. Pero at the end naman, hindi ko na siya pinansin kasi, yun nga. Oo, tama. Sa kwento ni Lenny nga, hindi niya pinansin. Pero ako yung pumansin. Sa akin naman, ang experience ko naman sa cyberbullying is, ayoko sa lahat ng may makakita ko ng, yun nga, yung, trash talk na, hindi rin naman niya kaya ipakita na magaling siya dun sa larong yun. Ayoko yung dumating yung point na kailangan mo siyang trash talkin pabalik para ma-realize niya yung mga sinasabi niya sa ibang tao na ikakasakit naman ng ibang tao. Ako, naka-experience ako ng na-experience ko rin naman trash talk, lalo na nung time na naglaro kami nila Lane, dahil napikon ako sa sinabi niya, and may mga nabitawan akong maling salita sa kanya. Which is yun yung dahilan kaya nanahimik din yung manlalaro na yun hanggang sa matapos yung game. Pero sa akin parang guilty din ako na bakit ko ginawa yun. Parang nag-disappoint ako dahil alam kong mali pero nagawa ko siyang sabihan ng ganun dahil lang sa isang pagkakamali din naman niya. So, may mga masasabi pa kayong experience or may gusto pa kayong i-add na points? Wala naman na. So, ayun nga. Nakinig natin yung mga story nila about sa cyberbullying. So, paano nga ba natin to mape-prevent? Unang-una na, educate ourselves. Kailangan nating Tama. kailangan nating isipin muna lahat ng ginagawa natin. Yung mga sinasabi natin sa iba, kailangan natin isipin kung ano man yung ano yung makakamdaman nila. Pangalawa, kapag nasa cyberbully ka, kung pinost ka or chinat, ang gawin mo, ang safest way lang is i-block sila. Kasi kapag na-block mo na sila, wala naman na silang magagawa doon. Nang una na, pangatlo, mag-raise tayo ng awareness sa iba para tulungan din natin sila kung ano yung pinagdadaanan nila. Kasi sa cyberbully, marami ng case na nagpakamatay kasi binubully sila through online. Kahit sa personal, binubully din sila eh. Pero sa online kasi marami makakita kapag pinost ka sa ganun. So, ayun. Sa akin naman, ang masasabi ko, gaya ng sinabi ni Ariana, na masyado nga na normalize yung pang sa cyberbullying dito sa generation natin. Kasi minsan kasi mostly sa Twitter, sa ko lang perspective ko lang. Minsan kasi sa Twitter kasi, tas sa generation natin, parang okay na yung magsabi ka ng sarili mong saloobin, yung opinions mo about sa kinimi-kinimi, mga ganun-ganun. Tapos, syempre, lahat ng tao, hindi naman tayo pare-pareho ng opinion sa ganyang topic. May posible talagang magtalo kayo dun sa comment section. Ang gawin mo lang pag
Huwag ka nang, lumaban pag ganun. Kung i-block mo na lang pag nadadamay na yung sarili mo, pamilya mo, tapos huwag mo nga damdamin. Kasi di ka naman nila kilala eh. May boundaries nga talaga yung social media, tsaka yung sa sarili mo. Yun lang naman yung so far yung naisip ko na sabihin. So, like, as for me naman, um, yung pwede mo pang gawin kapag yun nga, na-experience mo naman since maraming tao nakaka-experience nun, yun nga, talk to someone you trust. Kasi, hindi natin like, minsan na-overlook natin yung nararamdaman ng mga nakakaranas nun. And, yun nga, since na-mention na din kanina ni Vanily na, merong umaabot pa sa point na nagpapakamatay dahil dun sa hate, sa sobrang hate. Ayun, parang maganda talaga, mas better if pag-usapan mo yun with someone. Like, i-share mo yung nararamdaman mo para hindi like ma-bottle up sa sarili mo. Oo. Tas yun. Yun lang naman sa akin. Nag-iisa ka lang. Oo. Yun. For Charlene, me- ikaw, may sasabihin ka pa ba? Sige mo. Okay, skip mo na. Para sa akin naman, stay positive lang tayo. Kasi, kung mag-iisip ka ng mga negative thoughts, kung iisipin mo yung mga nangyayari sa social media, parang ikaw lang din yung mahirapan, parang mauuwi yan sa depression eh. Tapos hindi mo na alam kung paano ka aalis dun sa mismong depression na yon. Mag-isip ka lang ng positive way, mag-isip ka lang ng positive, mag-isip ka lang ng mga positive na dapat hindi affected yung mental health mo, like wag mong pansinin wag mong pansinin yung mga sinasabing ng ibang tao sa'yo, lalo na sa social Kasi, media. sarili mo lang Oo. naman yung Ikaw makilala yan mo. eh, kilala mo yung sarili mo. And kung sa hearted ka, sige lang, wag mong ikahiya yun. Pero kapag nasa bingit ka na ng mga nilalait ka na sa social media, kung hangga't maaari, umiwas ka na lang. Ikaw na lang yung mag-adjust kasi karamihan kasi sa ibang tao, mas ginagawa nila yung cyberbullying para lang sa fame, para na maging sikat sila, ganyan. Para ma-feel good din Oo, sila ma-feel sa good sarili sila nila. na Tumaas ego. yun, ganon. Tapos, So, ayun guys. Nagbigla kami nag-switch up sa Gmeet kung nagtataka kayo. Mag-imagine na lang kayo na pandemic tapos nagpo-podcast kami ng pandemic. 'Di ba gano'n naman usually? Boxing. De, joke lang naman. Kasi yung device namin nalobat, guys. Hindi namin namalayan na nalobat yung device namin. So, move forward na tayo about sa topic natin na cyberbullying. So, isa din sa para maiwasan rin tong cyberbullying is, lalo na sa mga kabataan, like, okay lang naman na minor ka tapos mag-aano ka sa social media, pero wag yung sobrang bata, around siguro 10 years old. Hindi. 12 years old. 12 years old below, wag mo na mag-social media kasi sobrang lawak ng social media. Dadamay talaga yung mo, mabubuli ka talaga dyan. Pero kung games like Roblox, siguro goods pa naman kung Roblox. Pero kasi sa Roblox ngayon, medyo may na siya. So, okay lang naman na maglaro ng Roblox, basta magpaalam ka muna sa parents mo. As long as may guidance ka ng parents mo, pwede ka naman maglaro ng mga ganun ng games o kaya sa social media basta may guidance ka ng parents mo kasi ang daming kung ano-ano laman ng social media. So, ayun lang naman yung masasabi ko. So, Lane, ikaw naman. Yung masasabi ko naman is think before you post. Siyempre, isipin mo muna kung ano yung mga isusulat mo. Baka may mga matadamay, may makakasakit ng damdamin ng tao, ng iba, o kaya magdulot ng gulo. Kaya, para hindi ka din magsisi sa huli, mas mabuting mag-ingat sa mga post. Ayun lang. So, ayun. So, ayun nga, napag-usapan at nasabi na namin lahat ng mga important na details.
Kung gusto niyo pang makaalam ng iba pang details, pwede naman kayong search ng mga sa Google na mga sites o kaya may mga community po na pwede niyong salihan. Marami pong ikaw mahanap sa mga Facebook, pwede niyong mag-join doon. So, ayun na po, doon na kami nagtatapos. So, once again, I'm Pau. I'm Lane. I'm Ariana. Ngaban. So, thank you for listening, guys. Bye! Bye. Bye.